Malugod na tinanggap ni Rosenda ang box at kasalukuyang nasa kama siya ngayon at titig na titig siya sa box na yon. Naalala niya kasi na dati ay binigyan siya ng kanyang asawa ng isang box din, at dadalo din sila noon ng party, unang araw na minaliit siya ng isang mayaman na dalagang si Georgina, subalit naiintindihan na niya ito ngayon kung bakit ayaw siya nito noon para kay Carlos, because she was about to marry a man who is already married to someone else. Hinahapuhap niya ang naturang box na yun while remembering her husband face. Sa gitna ng kanyang pag-aalala sa nakaraan, ay biglang nagring ang kanyang phone at galing kay Ramil ang tawag na iyon, agad niya naman itong sinagot. Naibigay na ba ni Aling Bining sa'yo ang box? Oo, nakuha ko na, good, yan ang isusuot mo ngayong gabi. At saka, huwag mong kalimutang isuot ang eye mask, okay, anito sa kanya. Sumapit ang gabi at oras na para dumalo ng party, kasalukuyang nakaharap ngayon si Rosenda sa salamin, wearing the black dress na binili ni Ramil sa kanya, matapos niyang mag-makeup ay lumabas na siya sa kanyang silid, at bumababa na rin siya ng hagdan, at sa pagbaba niya ay naghihintay na si Ramil sa baba para sa kanya. Let's go, anito sa kanya with the smile at nakalahad ang kamay nito para sa kanya. Malugod naman siyang humawak sa kamay ng binata, at maingat siya nitong inalalayan papasok sa loob ng kotse. Matapos ng di kahaba ang biyahe ay narating na ng dalawa ang hotel. Maraming tao at punong-puno ng mga bisita ang lobby ng hotel na yon. Lahat ay mayayamang tao at napaka-elegante ng bawat isa, nagsiningningan ang bawat mga alahas ng mga kababaihan sa mga katawan ng mga ito. Nang mula sa distansyang pagitan ay nahagip ng mga paningin ni Rosenda si Carlos mula sa hagdan standing with his friend Zoren. Bumilis ang pintig ng kanyang puso at bigla siyang kinabahan, ayaw niyang magkita sila ng kanyang asawa, at buti na lang ay may mask costume ang naturang opening party dahilan upang hindi siya makilala nito. Napahigpit ang kanyang pagkakakapit sa kamay ni Ramil kaya nilingon siya ng binata. May masakit na naman ba sa'yo? Tanong nito sa kanya. Wala, kinakabahan lang ako sa party na ito, tura niya rito. Just relax, party lang ito, huwag kang kabahan, anito sa kanya. Kahit nakamask si Rosenda ay panay naman ang kanyang pagyuko upang itago ang kanyang mukha na parang wala lang siyang suot na maskara. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang paningin upang masilayan ang mukha ng lalaking si Carlos. At sa kanyang muling pagtangka, ay nagtama tuloy ang kanilang mga mata, at napagtimpihan niyang kanina pa pala ito nakatingin sa kanya, mabilis siyang nag-iwas ng tingin rito at nagkunwari na parang wala lang nangyari. Bro, sabi pa ni Carlos sabay siko sa tagiliran ni Zoren, how do I look? Do I look funny? Uncomfortable na tanong niya sa katabi niyang si Zoren at napahagalpak naman ng tawa ang kanyang kaibigan. Where did you get that question bro? Natatawa nitong sambit. Yung babaeng kasama ni Mr. Ledesma ay parang ayaw tumingin sa akin, kaya nga tinatanong kita kung nakakatawa ba ako ngayon. Bro, you look good and everything is fine with you right now, it's your another hotel opening so enjoy the night, sabi pa ni Zoren sa kanya. Sumapit na ang 7 PM at officially start na ng event, nag-speech lang si Carlos ng maiksi bago tuluyang nag-enjoy ang lahat. Halos magtago na si Rosenda sa likod ni Ramil nang makita niyang papalapit si Carlos sa gawin nila, but she can't do that so chooses to stay still and calm. Hi, Mr. Ledesma, I'm sorry for yesterday, now, we can have talk at my new office. It's okay, I understand it, nothing to be sorry about it, Mr. Hortaleza, tura naman ito sa lalaki at itinoon naman ni Carlos ang kanyang atensyon sa babaeng kasama nito. Maybe you would like to introduce your girlfriend to me, fiancé, or anything else, a wife, sunod-sunod na sambit pa ni Carlos. Yes, she's my secretary, and her name is Rosenda, pakilala pa ni Ramil sa babae, halos iwan na si Rosenda ng kanyang kaluluwa nang banggitin ni Ramil ang kanyang tunay na pangalan sa harapan ng kanyang asawa, para siyang biglang nanlamig at namutla sa kanyang kinatatayuan. Bigla namang nagbago ang imahe ng mukha ni Carlos nang marinig ang pangalang Crilda, Rosenda. Yes Rosenda, why do you look like that Mr. Hortaleza? Is there anything wrong about her name? Pabirong usisa pa ni Ramil sa lalaki. Nothing, I just remembered someone who had a same name as her, she's Rosenda too, tugon naman ni Carlos sabay lahad ng kanyang kamay sa babae. Ikinagagalak kong makilala ka, Miss Rosenda, anito sa babae, at matagal na tinitigan ni Rosenda ang nakalahad nitong kamay para sa kanya, at hinihintay siya nito na makipagkamay rito.
Rosenda, pansinin mo kamay ni Ramil, tsaka pa lamang niya tinanggap ang kamay nito, kakalapat pa lang ng kanilang mga kamay at agad na ring binawi ni Rosenda ang kanyang kamay mula sa kamay ng lalaki, natatakot siya sa maaaring mangyari na baka magawa siya nitong kilalanin kahit na may suit pa siyang mask. At that moment ay nagtataka na si Carlos kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo sa kanya ng babae. Habang si Rosenda naman ay inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ng binata at nagpaalam. Okay, just come back quick, tura naman ni Ramil sa babae at ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Carlos. I'm sorry for her behavior, Mr. Hortaleza, hindi lang kasi siya sanay sa ganitong party, paliwanag pa niya rito, habang nakasunod naman ang tingin ni Carlos sa babaeng palabas ng pintuan. Mahiyain siyang babae simpleng sagot niya rito. Mr. Ledesma, escort ka ng assistant ko sa opisina ko, at pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo at hintayin mo na lang ako doon, may kailangan lang akong makita saglit, aniya rito. Yes sure, Winnie, tawag niya sa kanyang assistant na nasa likod lang niya palagi. Mangyaring tulungan si Mr. Ledesma sa aking office, okay, utos niya rito, okay sir, Mr. Ledesma, this way please, sabi naman ni Winnie sa binata at sumunod naman ito sa bawat hakbang ni Winnie. Habang si Carlos naman ay sinundan niya ang babae sa labas ng party. Habang si Rosenda naman ay mas pinili niyang mapag-isa at nagmumuni-muni, she misses her husband so much. Bigla na lang umagos ang malulusog na mga luha mula sa kanyang mga mata, habang inaalala niya ang pagtama ng mga mata nila ni Carlos kanina sa isa't isa, at ang paglapat ng kanilang mga kamay. Umiihip ang malamig na simoy ng hangin subalit hindi niya yon alintana. I love him, I want to be with him, I really want to be with him again, aniya habang umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. I love you too, napaharap si Rosenda nang may isang pamilyar na tinig ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Mr. Hortaleza, ikaw pala, aniya na sinusubukang pakalmahin ang sarili sa harap ng lalaki, at sinusubukang umarte na parang mga estranghero sila, sinusubukan niyang itago ang tunay niyang pagkatao sa pamamagitan ng maskarang nakatikip sa kanyang mga mata. Humakbang ang mga paa ng lalaki palapit sa kanya, habang si Rosenda naman ay nanatiling nakaistatwa sa kanyang kinatatayuan, sabay sobrang higpit siyang niyakap ng lalaki na halos hindi na siya makahinga sa sobrang higpit ng mga yakap nito sa kanya. Ang yakap ni Carlos ay puno ng pangungulila at pananabik para sa pagmamahal mula sa babaeng lubos niyang pinahahalagahan sa buong buhay niya, sobrang gamaan ang pakiramdam niya nang makitang ligtas ang kanyang asawa. I love you too Rosenda, I want to be with you too, bakit mo ginagawa sa akin ito? Hinanap kita at pinapahanap pa kita hanggang ngayon, halos sisirin ko ang sapa kung saan ka huling nawala, nagbabaka sakali ako na baka ay makita pa kitang muli roon, anito sabay patak ng napakalaking butil ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata, while Rosenda is trying to not to cry back, holding her emotion towards her husband. Mahal kita, alam mo ba, halos gabi-gabi at araw-araw ay ikaw lang at ang baby natin ang nasa isip ko. Nagtatrabaho ako nang wala sa sarili ko dahil puro ikaw lang ang laman ng isip ko, hagulhol pa nito na punong-puno ng pangungulila. Pinasuyod ko ang gubat, pinasisid ko ang sapa para makita ka lang. At sa bawat araw na nagdaan ay wala ka pa rin sa gitna ng lahat na ginagawa ko para sa'yo. Walang ikaw na bumabalik sa piling ko, halos mabaliw na ako Rosenda, I'm just trying to be strong wishing you to come back to me one day, pero bakit? Bakit ka lumalayo sa akin, bakit hindi ka kaagad nagpakita sa akin? Anong dahilan mo para layuan mo ako, gusto mo bang mabaliw na ako ng tuluyan? Gusto mo ba yun ha, bakit ka lumalayo sa akin, bakit ka lumalayo Rosenda? Halos mabaliw na ako sa kakaisip ko sa inyo at sa anak ko, dahil hindi ako mapakali hanggat wala ka sa tabi ko at masiguro ko na ligtas kayong mag-ina ko. Halos mawala na ako sa sarili kong katinuan pero pinipilit kong magpakatatag. Para sa pagbalik ninyo sa akin, ay kaya ko kayong protektahan at alagaan, at ilayo kayo mula sa panganib. Pero, heto ka, lumalayo at palayo ng palayo mula sa akin, hikbi pa ng kanyang asawa na siyang ikinasikip ng damdamin ni Rosenda. Anong pinagsasabi mo pagpapanggap pa niya sa garalgal niyang tinig? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, nagkakamali ka ng taong inaakala, hindi ako ang hinahanap mo, hindi ako yun, dugtong pa niya. Kinalas naman ito ang mga kamay nitong nakayakap sa kanyang katawan, at masinsinan siya nitong tinitingnan sa mga mata. Hindi ikaw, why, because you wear that mask, you keep on denying me because you wear that mask,
Rosenda, I know you, my heart knows you, huwag mong maliitin ang pag-ibig ko sa iyo Rosenda, because it's stronger more than you think, kahit ilang maskara pa ang isuot mo, makikilala at makikilala kita dahil kilala ka ng puso ko. Mr. Ledesma, hindi ako pamilyar sa mga sinasabi mo, wala akong alam sa, hindi na naituloy ni Rosenda ang dapat niyang sasabihin nang biglang tinanggal nito ang kanyang maskarang suot. Napanganga siya sa ginawa nito at nagtama ang kanilang mga mata, kasunod nun ay ang pagsunggab ni Carlos ng mga maiinit na halik sa lobby ng kanyang asawa. Mga halik na punong-puno ng pagmamahal, patuloy na siniil pa niya ang mga lobby nito at pilit niyang pinapasok ang loob ng bibig nito, mapusok at marupok ang bawat halik hanggang sa nahirapan na silang huminga bago naglayo ang kanilang mga lobby. Mr. Hortaleza, hindi nga ako ang Rosendang sinasabi mo. Eh di ano ka lang pala, kamukha ka lang niya, na hindi sinasadyang kamukha mo ang asawa ko. Magsisinungaling ka pa ba sa akin? Ang bilis mo bang makasama ang lalaking yun? Ganun mo ba ako kabiles palitan? Bakit? Lumalayo ka sa akin? Hindi totoo yan, why do you respond to me that way kung hindi mo ako kilala? Kung hindi nga ikaw ang asawa ko, bakit ganyan ka kung makasagot sa akin? Kasi hindi ko boyfriend ang lalaking iyon, at lalong-lalo na hindi ako ang Cassandra mo, hindi ako yon, naiintindihan mo, nagkakamali ka lang ng inaakala? Ganun ba? Sige, kung gusto mo ng taguan, gagawin ko ang lahat para maibalik ka sa akin, desididong wika pa ni Carlos sabay hila ng isang kamay ng kanyang asawa pabalik sa loob ng party. Mr. Hortaleza, ano ba, bitawan mo ako, palag niya habang hila-hila siya nito at nakakakuha na rin sila ng atensyon ng iilan. Wala akong magagawa kung pipilitin ng isang taong walang amnesia ang magka-amnesia, kaya wala akong ibang dapat gawin, kundi ang pasukuin ka at pabalaykan ka sa piling ko ng puwersahan, anito sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo sa akin, bitawan mo ako, hindi nga ako ang Rosenda mo, palagpa ni Rosenda sa kanyang asawa. Gulat na gulat si Ramil nang biglang bumukas ang pintuan at napanganga na lang siya sa kanyang nakita. Mr. Ledesma, we don't need to talk anymore, I will invest to your company ASAP. In exchange I want to borrow your secretary for 1 week, demanda pa ni Carlos at napanganga naman si Rosenda sa kanyang narinig. Nagpalipat-lipat naman ang mga tingin ni Ramil sa dalawa. Ha, tanging sambit nito, dumaan ang katahimikan sa pagitan ng tatlo, at nauna na si Ramil na magsalita upang basagin ang katahimikang bumabalot sa kanilang tatlo. Ah, napakasimple ng hinihingi mo, Mr. Hortaleza, pero wala sa akin ang desisyon, you better ask Rosenda if he likes to be borrowed by you for 1 week. Rosenda, are you accepting Mr. Hortaleza's request? Nasa sagot mo nakasalalay ang lahat, I'm not giving you to him kung ayaw mo, I will respect your decision, sabi pa ni Ramil sa kanya. Ngunit hindi pa nga siya nakakasagot ay agad nang sumingit ang desperado niyang asawa. Pumayag na siya, payag na payag siya, sabat pa nito na ikinalaki ng mga mata ni Rosenda, hindi ba dapat ay siya ang sasagot, at saka wala pa naman silang pinag-uusapan basta-basta lang naman siya nitong hinila at hindi pa siya pumayag sa kahit ano, dahil wala naman silang napagkakasunduang kahit anong bagay. Rosenda, gusto mo bang maging secretary ni Mr. Hortaleza saglit? Paninigurado pa ni Ramil, at gusto nitong marinig ang sagot ng babae na galing mismo sa bibig nito. Oo, tinanggap ko ang alok niya, nag-usap na kami kanina, alanganin niyang sagot sa binata, naiisip niya kasi na kapag tumanggi siya ay baka iurong ni Carlos ang investment nito sa kumpanya ng binata, bagay na pinaghirapan nitong makuha, kaya hindi siya papayag na mapupurnada ang pinaghirapan nito dahil sa kanyang pagtanggi, at alam din naman niya sa kanyang sarili na magpupumilit sa Carlos kapag hindi siya pumayag sa gusto nito. 1 week lang naman, kaya ko namang magpanggap na ibang tao sa loob ng 1 linggo. Ang mahalaga ngayon ay ang may salba ang kumpanya ni Ramil at bahala na sa kapalaran ko, sa anumang bukas ang naghihintay sa akin, aniya sa kanyang isipan. Rosenda, sigurado ka ba dito? Yes, sigurado ako Ramil, tugon niya sa binata. Heard that, galak na sambit pa ni Carlos sa binata with a smile on his face. Mr. Hortaleza, if you don't mind, I want to ask a question, bakit sa dinami-rami ng nais at pwedeng pagkasunduan tungkol sa kumpanya, you just decided na mag-invest sa kumpanya ko kaagad without having a talk with me, at ang gusto mo lang ay ang secretary ko, why? No particular reason, Mr. Ledesma, I just like to have her at my office, yun lang, so, since she will magtrabaho sa akin simula bukas, gusto kong kunin ang autoridad para sa kanya,
I want her to go home to my house tonight and live with me, demanda ulit ni Carlos sa binata. Ha, mahinang osel pa ni Rosenda, kumunat naman ang noo ni Ramil. Rosenda is a friend to him right now, kaya nais niyang malaman kung ano ang magiging kalagayan nito kasama ang ibang lalaki. Live with you, anong ibig mong sabihin, sa isang kama kayo matutulog? I guess that's a inappropriate thing to do with her, dahil kayong dalawa ay estranghero at hindi isang mag-asawa. She will live at my house but of course I respect girls kaya hihiga siya sa ibang kama, don't worry, she is all safe with me, buong kumpiyansang sagot naman ni Carlos. Okay, if Rosenda will say yes, ay wala naman po akong kaso doon Mr. Hortaleza, ang nais ko lang ay kung kukunin mo siyang buo ay nais kong ibalik mo rin siya sa akin ng buo. Seryosong saad pa ni Ramil sa lalaki, syempre naman dahil may pakialam siya kay Rosenda. Naiintindihan ko Mr. Ledesma, anito sa binata. Natapos ang gabi ay umuwi si Ramil sa kanyang pamamahay ng mag-isa. Nagtaka naman si Aling Bining kung bakit hindi nito kasama si Ganda. Sir, nasaan po si Rosenda, bakit hindi mo po siya kasama? Agad na tanong ni Aling Bining. Ah, she's not with me dahil she will work for Mr. Hortaleza temporarily, anito sa matanda. Mr. Hortaleza, sino po yun? A man who will invest to my company, he is Carlos Hortaleza. It's weird lang Aling Bining. Hindi na kami nag-usap tungkol sa business at ang nais niya lang ay ang makuha si Rosenda. I don't understand it Aling Bining. Sambit pa ng binata at naguguluhan na ito. Nag-isip din naman si Aling Bining sa maaaring magiging dahilan. Alay hindi kaya, ano yun Aling Bining, di ba ang pangalan niya ay Carlos Hortaleza? Naalala mo po ba na sabi ni Rosenda noon na ang asawa niya dati ay si Carlos? Hindi kaya si Carlos Hortaleza yun, wika pa ni Aling Bining na ikinalaki ng mga mata ng binata, dahil maaring tama ang hinala ng matanda. Maaaring ang sinasabing Carlos ni Rosenda at si Carlos Hortaleza ay iisa. Habang sa kabilang banda naman ay kararating lang din ng mag-asawa sa kanilang pamamahay. Rosenda, nasa taas pa rin ang mga gamit mo. Umakyat ka na sa taas kung nais mo nang magbihis at susunod na lang ako, wika pa ni Carlos. Sige salamat, aniya sabay akyat ng hagdan papuntang kwarto, akmang bubuksan na niya ang pintuan nang biglang may pumulupot sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran sabay halik sa kanyang batok. Tila parang naistatwa naman siya sa ginawa ni Carlos sa kanya, she misses those kisses from him, but she needs to control herself, kaya kagat-labi siyang nagpipigil sa kanyang sariling marupok. Sabi mo, hindi ikaw ang Rosenda ko, bakit alam mo kung saan tutunguhin ang kwarto nating dalawa? Mapanuksong bulong pa nito sa kanyang tainga na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. His breath is taking her breath na nagpakabog sa kanyang puso na tila ay isa siyang dalaga na kakaibig pa lamang. Ngunit kailangan niyang magpanggap front of him na hindi siya si Rosenda na hinahanap nito, that she and the Rosenda he knows are completely different. Humugat siya ng napakalalim na hininga bago nagsalita ulit. Bitawan mo ako, Mr. Hortaleza, banghag pa niya sabay humarap sa lalaki, at sa kanyang pagharap aw napatitig siya sa mga mata nito, sa muli ay bumalandra na naman sa kanyang paningin kung gaano kagwapo ang kanyang asawa, at halos walang isang dangkal ang layo ng kanilang mga mukha mula sa isa't isa. Rinig niya ang bawat paghinga nito at napre-pressure siya sa nakakaakit na presensya nito. Naikuyom niya ang kanyang dalawang kamay, upang pigilan ang kanyang sarili sa nakakadala nitong presensya. She needs to stop herself na maakit at sumuko sa lalaking kailangan niyang tiisin. Mr. Hortaleza, hindi nga ako ang babaeng hinahanap mo, hindi ko siya kilala at hindi ako yun, banghag pa niya rito. Kasunod noon ay naramdaman niya ang isang palad nito na humahaplos sa kanyang isang pisngi, at sinusuklay pa nito ang kanyang buhok while he's looking seductively at her lips and eyes. Lord, napakahirap naman magpanggap sa harap ng taong mahal ko, aniya sa kanyang isipan habang pinipigilan niya ang kanyang sarili. Talaga ba, he said in a very masculine tone, bakit parang apektado ka sa akin? Itatanggi mo pa rin ba ako na nandito naman talaga ako sa puso mo, that I owned you in your heart? Anito at akmang hahawakan ni Carlos ang dibdib niya nang malakas niya itong tinapik. Ano, hindi nga ako siya, hindi ako aniya sabay tulak sa lalaki, at binuksan na niya ang pintuan at dali-daling pumasok sa loob. Hi, nagpapanggap ang mahal ko na hindi siya ang mahal ko, ano man ang dahilan mo kung bakit mo ginagawa sa akin iyan ay hindi na mahalaga. Ang dapat ko lang gawin ay ang ipagduldulan ko sa iyo ang sarili ko, hindi ako mapapagod na magsusumiksi sa puso at sa buhay mo. I won't let you to cut me out in your life,
Sambit pa ni Carlos sa kanyang isipan at bumaba na siya ng hagdan at nagkape, pampakalma sa umiinit niyang katawan. Habang sa kabilang banda naman nakatayo ngayon si Rosenda sa harap ng kanyang cab-init, hawak-hawak ang kanyang dibdib. Ang lakas pa rin ang kabog ng dibdib ko, halos hindi ko ito mapigilan kapag kaharap ko na siya. Patawad Carlos, pero kailangan kong gawin ito, nasa paligid lang si Allison, at alam ko na hindi pa ako ligtas na makasama ka hanggat may panganib pang nakaambang sa akin at sa anak ko. Kailangan kitang tiisin sa abot ng aking makakaya. Saglit lang ang 1 linggo at kakayanin ko yon, aniya sa kanyang isipan. Matapos magbihis ni Rosenda ay minabuti na niyang humiga sa kama at ipikit ang kanyang mga mata. Subalit kakapikit pa lamang niya nang biglang bumukas ang kwarto. Dito ka matutulog, balikwas niyang bangon mula sa kama. Oo, kwarto ko rin naman ito bawal ba? Pero bisita ako dito at sabi mo ay hindi tayo matutulog sa iisang kwarto lang. Dapat iba ang kwarto mo at dapat ay hindi ka rito. Aniya rito at umupo ito sa tabi niya sabay lapit nito ng mukha nito sa kanyang mukha. Ayaw mong katabi ako, bakit natatakot ka ba na bigla kang susuko sa akin at baka bigla mong aminin na ikaw ang Rosenda ko? Pilyo pa nitong sambit sabay ngiti. Tila parang uminit naman ang ulo ni Rosenda sa ginawa nito, tila parang sinusubukan talaga nito kung gaano kahigpit ang kanyang pasensya. Sa tanang pagsasama nila ni Carlos noon, ay hindi niya alam na may ganoong kapilyuhan pala itong tinatago, and she needs to admit that her husband is way too cute that way. Wala akong alam dyan sa pinagsasabi mo, tugon naman niya rito. Ang mas mabuti pa ay ako na lang ang gagamit sa extra mong kwarto, aniya at padebog na tumayo mula sa kama. Pasimple namang humiga si Carlos sa kama, walang susi doon, wala kang matutulugan kundi dito sa tabi ko lamang, pilyo pa rin itong sambit at tinapik-tapik ang kama. Come back here, love, pilyo pa rin itong sambit. Hindi ako tatabi sayo, singhal niya, at akmang lalabas na siya sa loob ng kwarto nang biglag nagsalita ang lalaki. Maghintay, anito at bumangon ulit si Carlos mula sa kama, humarap naman si Rosenda sa lalaki and he looked straight to her eyes. You keep on denying na hindi ikaw ang babaeng mahal ko, since I have an autoridad mula sa iyo sa loob ng 1 linggo, paano kung magkasundo tayo? Anong deal naman yon? Let me do whatever I want to do. Until I quit myself for telling you that you are my Rosenda. Sleep with me, live with me, go to work with me and let me do anything I want to do. At kapag nasabi kong sa sarili ko na hindi nga ikaw ang asawa ko, I promise to you that I won't bother you anymore, at isusuli kita kay Mr. Ledesma ng buong buo, seryoso nitong sambit. Matagal bago muling nakasagot si Rosenda sa nais ng lalaki. Okay, deal, aniya rito. Then, go back here to this bed and sleep with me. Malambing na sabi pa nito sa kanya at tumabi naman siya rito. Ano ba? Singhal niya nang tumama ang isang braso ni Carlos sa kanyang noo. Sleep here, anito at tinapik-tapik niya ang kanyang triceps. Ano, pakipot pa niyang tugon pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay kinikilig din naman siya. Yes, you sleep here, don't forget the deal, let me do what I wanted to do and that's included this, sabi pa nito na may malapad na ngisi. Kunot noong napatitig naman si Rosenda sa kanyang asawa. If you are not going to sleep on my arms, ibig sabihin ba nun ay affected ka at ikaw nga ang taong hinahanap ko, panunukso pa nito sa babae. Oo na, ito naturan niya sabay patong ng kanyang ulo sa braso nito. Isang mixing tawa naman ang narinig ni Rosenda mula sa lalaki, tawa ng isang masayang tao sabay yakap pa nito sa kanya. Akmang papalagpasan na siya sa yakap nito nang bigla na siya nitong inunahan. Ops, remember our deal, don't fight with me for whatever I want, remember that our deal is saying that you gonna let me do whatever I want, and that's even include of, sambit pa nito na may halong kamanyakang tinig, napabalikwas ng tayo si Rosenda mula sa kama. Anong include of, anong of ikaw, napakamanyak mo pagalit pa niyang wika na para siyang dalaga. What? Wala naman akong sinasabi Bakit may sinabi ba akong masama? Wala naman natatawang paliwanag pa ni Carlos sa kanyang asawang pretending. Ikaw kasi, kung ano na ang sinasabi mo wala nga akong sinasabi, wala, ngisi nitong sambit, ikaw yata itong manyak kung ano-ano ang nasa isip mo, but, whatever it is of what you are thinking, I'm allowing you to kiss my body anytime, sambit pa nito sa nakakalokong tinig. Ang kapa, hindi na niya naituloy ang nais niyang sabihin nang biglang hilahin ni Carlos ang kanyang damit at napadapa siya sa ibabaw nito.
Carlos, hindi na naman niya ulit na ipagpatuloy ang nais niyang sabihin nang pinutol itong muli ng kanyang asawa. Sash, let's have a sleep now, ang daldal mo pa rin kahit noong una pa tayong nagkita, anito habang nakapikit ang mga mata nito at nakayakap ang kanyang mga braso sa babae. Let me sleep like this, don't move, it's been a long time that I'm going to have a very good sleep at night with you, so let me enjoy this moment. Kampanteng wika pa nito dahil sa wakas ay nasa tabi na niya ang pretending wife niya. Simula kasi noong araw na nawawala ito at wala sa kanyang tabi, ay hindi na siya nakakatulog ng maayos sa kakaisip kung ligtas ba ito, at kung nasa maayos ba itong kalagayan, he feels that the half of his soul and heart is taken away from him, at ngayon, he can have a good night, dahil nasa tabi na niya ang kanyang asawa, at kasama na niya ito ngayon na may Rosenda na siyang masisilayan pagsapit ng umaga. Hindi nga gumalaw si Rosenda hanggang sa humihilik na si Carlos at mahimbing na ang tulog nito. Akmang aalis na siya mula sa pagkakadegan niya sa ibabaw nito, nang bigla itong gumalaw at hinigpitan pa nito ang pagkakayakap nito sa kanya. Ungol pa nito sa tulog na tinig. Inangat naman niya ang kanyang ulo upang pagmasdan ang nahihimbing niyang asawa. Napatitig siya sa magandang labi nito, at tila kay sarap titigan ang mukha nito na nahihimbing ng natutulog, para bang maganda ang panaginip nito. Tulog naman siya, pwede ko kayang gawin ito, tanong niya sa kanyang sarili. Tulog naman siya isa lang naman, hindi na naman niya ito maramdaman dahil para siyang mantika kung makatulog, aniya at dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa labi nito sabay ngiti-ngiting isinubseb ang kanyang muka sa dibdib nito. Walang kamalay-malay si Rosenda na naramdaman pala ni Carlos ang pagnanakaw halik na kanyang ginawa, at palihim itong napangiti ng nakapikit. Silly, just deny me by words my love, but I know, you can't stop loving me because you are my Rosenda, whatever you will do, you are my wife, you are